So ayun, what's up magandang boys sa inyo mga repaps. At ngayon papakita ko sa inyo kung paano ko lang linagay yung Honda na kulay pula kanina doon sa ating track bed na ating crankcase cover. Nakita nyo yung magneto cover natin. May nakalagay doon na nakaukit na Honda doon. So paano ba natin yun lalagyan o pipintahan ng may kulay. So naka-track bed siya. So medyo mahirap pagka ganun. So itong video is para dito mga repap. Siyempre bago ko inumpisahan yung paglalagay ng kulay is mga repaps is kailangan na strip muna natin yung ating project na pipinturahan. At saka kailangan need natin na epoxy primer muna para makapit yung ating paint na ilalagay dito. 6.5 hours later. Bali, ganito ko lang yan ginawa mga repaps. Bali, after ko siyang mapatuyo yung ating epoxy primer dito is gagamitan lang natin to ng kulay pula at saka puti na base coat. So, hindi kasi masyadong lalabas yung pagkapula niya pagka walang base na white. So, gagamitan natin to ng airbrush. Bali, ang gagawin natin dito is sa-applyan lang natin o bubugahan natin gamit ang ating airbrush ng kulay white para meron siyang white na base coat bago natin i-apply yung ating kulay red para mas maganda ang kalalabasan kapag may base coat na white. So, hindi natin to pwedeng irekta dito yung kulay red agad dahil mapusyaw yung kalalabasan o hindi siya ganun kabuhay yung kanyang pagkapula pagka wala siyang base na white. Kung may mapapansin kayo na nagmessy o may mga lumaktaw na kulay puti dun sa kanyang mga letters, is walang problema yan. Is matatakpan din yan mamaya pagka in-start na natin yan na kulayan ng track bed. So, bali, after nating malinis yung ating pang airbrush is magpuproceed na tayo sa kulay red naman. So, a-applyan na natin ng pula yung ating mga name na Honda dito. So, gagamit tayo dito ng kulay red na paint naman. Nakalimutan ko nga pala sabihin na yung ratio pala ng ating paint dito is 1:3 mga repaps yung 1 yung kanyang base color tapos yung 3 is yung kanyang thinner naman. Hindi kasi pwedeng walang thinner dahil magbabara yung ating airbrush pagka pure na paint ang ilalagay natin. So need talaga na may thinner siya at mas marami yung kanyang thinner. So, bali ayan, malapit na nating matapos yung ating mga pangalan dito. Pagkatapos ito, is papatuyin lang natin ito ng maigi. Tapos may gagawin pa tayo na isang process pa bago natin ito i-track bed. So dito mga repaps, pinatuyo ko muna to ng isang oras. Pagkatapos ang gagawin natin dito is tatakpan natin yung ating mga pangalan na Honda dito para hindi siya malagyan ng track bed pagka pinint natin ng track bed. Ang tanong is ano ang pangtatakip natin? So bali dito is gagamit tayo ng toothpaste. So Colgate na kulay white ang gagamitin natin pangtakip sa ating mga pangalan na Honda dito. Bali, i-make sure lang natin na matakpan natin lahat yung pangalan ng Honda. Pagkatapos is lilinisin natin mabuti yung mga nagmessy o yung mga natira sa ibabaw ng ating crankcase. So, bali dito is nalinis na natin yung mga nagmessy na sumobra sa ibabaw ng ating pangalan na Honda. Pagkatapos nito is pwede na nating applyan to ng track bed o pwede na natin pinturahan ng track bed. Pero bago yan is liliyahin muna natin to ng 400 grit na papel liliya bago tayo mag-proceed sa ating pagpipintura ng ating track bed. So ayun, ito na nga. So bali Samurai 2K, track bed, ayan nakalagay. So eksakto yung in order natin. Ayun, meron siyang sample dito na track bed. Paano yung kalalabasan ng ating paint dito after nating ma-paint. So bali isa pang plastic ang tatanggalin natin.
So may dalawang takip to mga repaps. Yung isa is kung saan natin siya ay i-sprayan. Yung isa naman sa ilalim, yung kulay itim na takip. Yan, itong kulay itim na takip. Dito yung activator niya. Ay, nalaglag pa. Yan, bali ito, ipupush natin yan. Pagkatapos mag-activate para mag-activate yung kanyang hardener o catalyst dito. So need na i-push talaga yan. Hindi natin ito pwedeng erekta na spray lang hanggat hindi natin na ipupush yung activator niya. Bali ito is spare lang to mga repaps. Spare lang na parang nozzle siya. Ito, bali dito naman siya gagamitin mga. Ito yung pinupush natin para mag-paint tayo. So bali, babalik lang muna natin. So start na tayong mag-paint. Bali, uulitin ko nga lang pala mga repaps na bago nyo i-start yung inyong paint na samurai trackbed is need na ma-activate muna yung kanyang catalyst o yung kanyang hardener dun sa pinakita natin takip kanina na kulay black. So, hindi kasi siya matutuyo pagka hindi natin inactivate yun. At pagka na-activate yun is meron ka na lang 6 hours para gamitin yan dahil magje-jelly haze na yan mga repaps. Hindi mo na magagamit yung kinabukasan. So, need na maubos na yan yung isang spray can na yan. So, kailangan is naka-ready lahat ng i-sprayan mo. Bali sa pagtanggal ng mga toothpaste mga repas, napakadali na lang. Gagamit lang tayo dito ng stick pagkatapos toothbrush. So bali ganun lang ang paglinis nito mga repas. Pero make sure na napatuyo nyo muna yung inyong paint na trackbed ng 2 oras bago nyo gawin to, bago nyo linisin. So ganun lang siya kadali mga repas.